to DZRH ngayong hapon. Oras natin is 4:44 ng hapon. Sa bahagi ito ng ating programa, siyempre, makakausap natin ng isang eksperto. No? Alam nyo, meron na tayong pinag-usapan tungkol sa mata, tungkol sa, ayan, kay Cory. At sinabi nga natin today, we will talk about how to care for your ears at yung mga new developments in the industry about ears. And makakausap natin sa specialista, Dr. Rona Ledesma, isang dentist at audiologist. Dr. Rona, welcome to DZRH. Kaya mo yan. Magandang hapon, ma'am. Hello, good afternoon. Thank you for having me here. Welcome po. Pinag-uusapan namin ni Emer yung tungkol nga dun sa connection ng hears and memory. Ayun pala yun. Yes. Ano itong mga bagong na-discover na ito, Dr. Ron? Okay, so actually si Dr. Frank Lin of Johns Hopkins University, he was the first one who did research on this, and they followed for 12 years mga hearing impaired people. Yep. This is in the US, no? And they saw that with the degree of hearing loss na nagkakaroon rin sila ng dementia. So they were able to establish the link, and they said that with mild hearing loss, your risk for dementia doubles. With moderate hearing loss, your risk for dementia triples, and with severe hearing loss and profound, your risk for dementia quadruples. Okay. Wow. But going back to the basics, ibig sabihin, kailangan may stimulus ang ating utak. Kailangan meron tayong narinig. Correct. Exactly. Correct. You need a stimulation. Correct. Kaya, and then, at saka yung tamang pakinig, di ba? Kaya, we go back to the basic, doktora, no? Yes. Ano ba ang pinaka-cause ng hearing loss? Okay, so very common. I'm sure you've heard of those na nagkakaroon ng luga, ng, or otitis media, that's infection of the ear, that nabubutas yung eardrum and then the next thing you know, may hearing loss na sila. That's very common, especially in the provinces. So, other causes is, especially now, maraming may cancer, di ba? Okay. The chemo drugs, a lot of drugs for cancer, they're ototoxic, which means it affects the hearing apparatus, the nerves. Really? Nasisira niya yung nerves. So that's why you always have to ask your doctor when they prescribe something for you, masama ba to sa ugat ng yung mga side effects. The side effects, exactly. Yung pagiging responsableng pasyente, no? Dapat. Ano bang epekto nitong gamot na ito? Yes, marami. And you have a right to ask that. Exactly. And then loud noises, those people na nagtatrabaho sa malapit sa eroplano, or yung mga jackhammer, yan, na walang ear protection, or yung mga mahilig magpaputok during with firecrackers, and they hindi nila protektahan yung ears yung mga nila. Gamers. Ayun. Yes. Putukan yes. dito. Hindi, yun lang yung naka-headphone ng mga bata, di ba? Yun nga. Yung volume level ko na, kailangan binabantayan yun. Oo. And yung aging, of course, pag tumatanda tayo, syempre, everything deteriorates. So, the nerve of our hearing, nagde-deteriorate yan. So, just like your eyesight, parang mata, di ba? Humihina yan. So, humihina rin yung ating pandinig. Yes. And pag may tumor, pwedeng maipit yung nerve, or yan sa mga buntis. Pag nagka-measles kayo, mataas ang probabilidad na magkakaroon ng hearing loss or magiging bingi yung anak na ipapanganak mo. Ganun may epekto. Yes, because yung virus ng measles, it affects, ewan ko kung bakit mahilig siya dun sa hearing nerve. Pero yun yung one of the things na naapektuhan pag may measles yung buntis. Ano pa mga problema na related dun sa pagiging may impairment sa pagdinig? Okay. I'm sure na naranasan nyo na. Nung maliit kayo, yung kausap nyo yung lolo nyo or lola nyo, and then
lagi ipapaulit-ulit sa iyo yung Ano yun? sinasabi mo. Ano yun? Ano yun? Di ba, Oo. after a while, ayaw mo na kausapin. Naku, Di ba? kawawa naman. Later on, wala nang kumakausap dun sa matanda. Later on, mag-isa na lang yung matanda. Ayaw Wala na. nang kumakausap sa kanya. And pag nasa, kung mahina ang pandinig mo, tapos nasa restaurant ka, lalo na Chinese restaurant, di ba maingay doon? Oo. Ang hirap marinig yung pag-uusap. It's so hard to follow the conversation. And one thing you have to understand, pag meron kang hearing loss, it's very exhausting. Para kang tumatakbo ng marathon kasi yung nag-strain ka para Nakakapagod. maintindihan. Oo. Nakakapagod Oo. talaga. Pagod. Kaya makikita mo yung mga taong may spot mo kagad, yung taong may hearing loss. Lahat kayo ang ingay-ingay, pero siya Parang cool lang. Chill lang. wala. Kasi napagod na. pagod Napagod na yung na. utak niya Bahala na sa kayo dyan. trying to Dito na lang understand, di ba? Trying to follow. Pero binabalikan ko yung statement, Doktora, kasi nga, yung seniors, yung mga lola, Yes. dapat pala maging mas pasensya tayo. Dapat. Patient talaga. Exactly. Dapat. Di ba, Cory? Di ba? Alam mo na At may... huwag niyong sasabihin sa kanila, partner. Minsan sinasabi natin sa mga matatanda, Oo. sinabi mo na yan sa akin, tinanggap Oo. mo yan sa akin. Kawawa naman sila. Kasi marami nakikinig sa ating matanda Yeah. na mayroong mga bata, may mga OFWs tayo nakikinig sa atin abroad. Yes. Dapat pala maging mapasensya tayo. Pagka Yes. merong senior, Oo. Yeah. hindi dahil hindi niya marinig, kundi talagang merong slowdown or deterioration ng hearing. Correct. Correct. Yun. Oo. Siguro wag natin kalilimutan na yung pagbababa ng hormone sa ating katawan kapag tumatanda ka na. Bumababa na yung hormone na aldosterone. that is Aldosterone. connected to hearing. Aldosterone. Bagong word Pwede yun. rin i-check din yun yung hormones. Pero kanina, Doktora, binabanggit ni Cory ng mga effective na Yes. vegetables. Meron ba for hearing? I wouldn't say that merong specific na vitamins for hearing, but I think it's like having all those vitamins or keeping a body healthy will Can contribute. Yeah, definitely will keep everything healthy also, di ba? Yun. So, but yun na nga, hindi natin ma-prevent yung aging. Ayun. Talagang hindi ka pwedeng Pwede makaiwas. natin bagalan ng pagtatanda. Ayun. Gusto ka ba tayo? Siyempre. Kung sa labas, yes. Tayo, Pero pag... Sa loob, hindi mo na. Sa labas pwede. Nakita mo naman kami, Dr. Ronald dito, parang hindi kami lumalabas sa 50 dito. Tingnan mo. Ayan. Kita mo naman. Kita mo. Pati si Doktor, hindi lumalabas sa 40. Oh, sabi ko, magkaka-batch lang pala tayo eh. Batch 90 siya. Ako na tayo pa 91 tayo. Okay, sige. Yung hearing loss, ang sabi, doktora ngayon, can cause dementia. Hearing Yes. loss. Yes. Alam mo, ano ako doon kasi my mom Yeah. Aha. may dementia. Okay. And emotional kami kasi hindi na siya kagaya dati. Like before. But gusto niya hawakin pala, hold my hand. Oh, okay. Upo ka dito pero hold my hand. Oo. Ganda yan. Yes. oo. Tapos ayaw na niya ng gabi, doktora. So shifted na kami, Christmas, any event, any Lahat. family event, Yeah. lunchtime na siya. Kasi sa gabi, tulog na ako. Tulog na. Oo. Yeah. So nag-adjust kami. Pero it's related Okay. pala. Yeah. Okay, so you have to understand na ang pagdinig natin, it's not with the ear. It's Yung not with ear, the ear. ano lang yan, parang, alam mo yun, yung parang it's like a horn, Yes. a cone. Ilagay lang yan. Okay, it to catch the sounds. But you actually hear, ang pagdinig natin ay sa utak natin. Sa utak. Ayun. Pumapasok lang dun sa tenga natin, tapos yung hearing nerve natin, tinatransmit niya yung sounds dun sa brain natin. And then doon i-interpret ng brain na okay, sound yan ng kotse o sound yan ng ibon or sa ano, okay? Okay. So pag may hearing loss ka, hindi na natatransmit doon sa brain. After a while, sasabihin ng brain, hindi na pala ako kailangan. Naku. Hindi na ako ginagamit. Matutulog na lang ako. Tulog na. Okay. Hindi So, naman ginagamit namamatay ako. yung part ng brain na yon. Kailangan prak. And Tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Kasi, di ba? The simple, Yeah. you don't use it, you lose it. Parang muscle. Di ba? Yeah. So, Oo. if you don't stimulate it,
Pag hindi na-stimulate yung area ng brain na yan, then sasabihin ng brain, bakit ko pag-aaksayahin yung energy ko dito kung hindi naman pala ginagamit? Gagamitin ko na lang sa iba. So after a while, ayan na. And, pag meron kang, sabi ko nga, very exhausting trying to follow a conversation. After a while, magkakaroon na ng social isolation. Ayoko na. Parang kasi nakakapagod diba? So tahimik ka na lang. Lahat ang ingay-ingay. Tapos ikaw, pagkatapos nun, nagiging ka na, parang recluse ka na. So would you, wala ng stimulation. So would you say, sesegue na ako, would you say that my mom's turning 90? Yes. Advisable na kumuha na siya ng hearing aid? I would advise that because, alam mo, klaro ko malakas pa yung nanay mo. Parang bakit mo ide-deprive ang isang tao of being able to participate sa party, sa conversation? Alam mo, may isang kwento lang ako. So, meron yung isang tatay ng kaibigan ko na tagal niyang hindi nakita. Tapos, nung nagkita sila, biglang nagtaka siya, bakit ganito yung tatay niya? Suddenly, for being na bibong-bibo, parang siyang aanga-anga. Parang, ganyan. So, biglang, right away, pinatest nila. May hearing loss pala. So, humingi ng tulong sa akin. Nilagyan namin ng hearing aids and everything. The next time they saw each other, oh my gosh, talagang parang buhay na buhay and like back to how he was before. And the patient has to go to be tested. Yes, definitely. By the way, my mom was very close to Dr. To my mother-in-law, Nelly Ledesma. Yes. Soroptimist. Yes. And I will not forget because she was always saying, you wanna help? Let me know. That's why when I saw Ed, si Ed kasi ang taga-maneho ni mom. Yes. Sabi ko, I know your mom very well because she's very close to my mom as Soroptimist. But God bless her soul. Yeah. So, my mom pala, example na di ba? Kailangan ko pala ipatest. Kasi she's missing out on something that it's happening pero parang hindi niya na marinig o hindi na niya. Life is happening and she's missing out on it. Nako, ayun. Diba? Lalo na kung nung bata, lalo na kung nung malilit pa kayong mga bata, mahilig sa makinig sa mga kwento nyo. Siyabang ka dati. Diba? At saka itong age na ito, it's happening. Yes. 88, 89. Yes. Turning 90 siya sa April. Yeah. I should talk to my siblings Pero about it. merong maraming mga matatanda na ayaw gumamit ng hearing aids dahil daw masyadong mainis, maingay, masakit sa tenga daw. Pati lamok. Hindi ma-adjust. Naririnig mo. Pero meron na siguro ng technology. Yes, yun yung mga siguro yung mga analog. Now, ang mga hearing aids ngayon, it's so digitalized. It's like a powerful computer in a very, very small device. Parang AirPod. Yan. Pero ang mahal naman. Exactly. Kaya siya mahal. Kasi nga, di ba, parang computer, di ba? The more powerful it is, the more expensive it is. Tapos, you squashed it down in a tiny kasi ayaw nila makita O di pinapaliit ng mga manufacturers, di ba? Para hindi mahalata. Kasi nahiya sila, Pero once makarinig ulit sila ng sound ng ibon, parang alam mo yun nabubuhayan sila. Alam mo, napansin ko, pagka tumutugtog ang piano, at nagpapatugtog kami ng mga old songs, nabubuhay yung mom. Diba? Sumasabay siya sa kanta. Sabay. Akit mo ng volume, di ba? And she could recognize it, di ba? Pero siyempre lahat tahimik. Nakikinig muna kami ng gano'n. And then when we ask her to play the piano, alam niya. She can play whatever pieces she learned when she was young. Ang galing. Tuloy-tuloy yun. Tuloy lang. Galing. Mami ni Randy, piano, iba naman. Mahjong. So, swimming yun. In a way, the hearing aids can help prevent dementia. Definitely. Oh, wow. Definitely. That's Because, that's a breakthrough. Kasi,
sabi ko sa'yo, exhausting. It's training, di ba? Trying to understand. Pag nilagay mo yung hearing aid, then parang hindi ka na kailangan, parang tumakbo sa treadmill, di ba? So, maririnig mo na eh. The sounds are understandable. Usually, ang sinasabi ng mga matatanda, hindi ko kailangan yan, nakakarinig ako. Kayo ang may problema, hindi, bulol kayo magsalita. That's always what they say. Parang parang ang bilis yung magsalita. So, parang ang feeling ko, nawawala siya. No, but in your case, Doktora, when you take care of a patient, you'll explain it to them why you're ba't ka bibigyan ng hearing aid. Yes. Yeah, okay. So kasi baka hindi namin ma-explain sa kanya. Yung the patients, they usually think, yung mga matatanda, they usually think na nakakarinig ako. Yung pag sinabi na nakakarinig, tama yun, nakakarinig sila. Pero sa low frequency, kasi sounds are composed of many frequencies. Alam ni Emer yun. Kasi concert ayun, di ba? Sa low frequency, those are the loud sounds. Those are, even sa words, yun yung mga explosive, like bah, pa, maririnig nila yun. Pero sa high frequency, nandyan na yung the high frequency sounds like shh, cha, af. Hindi mo na marinig yun. So let's say the word shocking, ka is also in the high frequency. Probably maririnig na lang nila is ngang. Sinabi mo sa akin, ang maintindihan na aeng. Diba? Kaya sasabihin nila, bulol kayo magsalita. Walang problema. Naririnig ko yung kotse, naririnig ko yung tractor. Kasi ako, example Sunday lunch, andun ang mom ko, darating yung mga bata, darating yung mga apo. Maingay. Yes. Parang naliligaw siya. Tapos hahanapin niya yung elder brother ko, diba? Parang she's looking kasi, ma'am, andito naman. No, parang, uwi na ako. Para siyang, ayaw ko na dito. Hindi na pala niya marinig as, Yes. Oo. Yan, alam mo na. Puro ingay na lang naririnig niya. It's noise. It's noise. No, but mag-donate. yes. Ayan na. No, but I'm very glad we're able to talk about it kasi hindi namin makonect yan nung araw. Di ba? Pero anong message mo? Alam mo, Doktora, you're speaking to children who have mothers like me or children that have grandmothers like me. Anong payo mo sa kanila? Kasi siyempre, hindi tayo marinig ng 90-year-old, di ba? Yes. Yung mga nag-aalaga sa mga super senior. Anong payo mo sa kanila? May kapansanan. Okay. Well, for the children, di ba? The first sign na parang na-isolate kasi minsan lalo na pag Sunday lunch, everybody's noisy eh. Hindi mo napapansin na may isang tao doon na hindi na nagpa-participate. Na parang yung parang ano sasabihin mo? So, sa mga bata. Pag gano'n na napansin nyo with your parents, pa-test nyo na agad. Ayun na. Okay. Diba? And for yung mga bata, medyo bawas-bawasan yung kasi lalo na ngayon yung mga the young ones, I'm talking about the young ones, they're always parang lagi may nakasaksak na headphone. Headphones, AirPods in their ears. Iba mundo nila. And the volume is high. Later on, hindi affected. Affected na yung hearing mo. Hindi ka pa senior, 'di ba? Bata ka pa lang. Ito nga mga gadgets na Apple Watch. It tells you, warns you. Loud. Level. Yes. Ang ganda pala. Exactly. Pag nanonood tayo, natalo lang tayo, 'di ba? Nanonood tayo ng UAP. Yes, ang ingay. Pag nanalo tayo, okay lang. Pag natalo tayo, masakit. Pero lumalabas, Doktora. Loud. Yes. Surroundings, be careful. May warning. Correct. Very good. Actually, merong I think in Canada, in some parts of the US, merong parang sound police. Sound police. When they Japan, meron yan. Meron ako pinupunta sa Saitama. Merong levels na allowed. Pati sasakyan. Di pwede yung mga nagbuburot na mga motor. Subway. Yes. Bawal. Ingay subway. Sa iba, Japan. Ingay nyo. Well, Doktora, we're very happy that this is new. Yes, thank you very much. Maraming nakikinig sa atin, nag-aalaga. Alam mo naman dito, hindi naman natin nilalagay sa Home for the Aged. Nandyan sa tahanan nyo, ang senior, family. it might be best to have their ears checked. Yes. Diba? Meron namang mga available. That's a good campaign. Have your seniors' ears checked. Yes.
Thank you very much. Doktora, maraming salamat. Doktora You're more than Rona. welcome. I hope Thank you, this is not the last You're time more than you, welcome. but truly this thing about ears and kasi mahaba na rin ang buhay ng mga Yes. parents natin. Yes, Sabi nga that's ng true. viewer, thank you, Doktora Rona, aka Gretchen Barreto. Ayun talaga dito. Ay, sa screen, tinan mo. Doktora, maraming salamat, Doktora. Thank you. Ayan po. Yeah. Yan. Okay, Cory, baka may papatingin kita bago tayo magtapos. Congratulations na lang sa mga 50 iconic global women to watch. Congratulations to you. Congratulations to you. We will show their photographs next week. Yes, I'm very yes. proud to be among Part them. of it. Maraming salamat sa At award kami, nito. we're very honored that you're one of them, Cory. Thank you. Yes. Partner Emel. Congratulations, CWC Design Oy, Center, of course, bagong Fred office Yuson. sa Arnaiz Avenue, Makati. And mamaya po, of course, anniversary ngayon ng SAFT 300 ngayon, yung Oo nga. pagligtas, Oo pagdasal nga. natin. ng mga Pagdasal kapwa natin. Mamaya yung planetary alignment. Ngayon yun. Yes. 25, 6 p.m. Oo, Ano yung oras? Kayo sa labas, alignment 6 p.m. ngayon na. Mamaya pag labi. Kita mo, lahat nasa beach nyo ngayon. 6 p.m. makikita na lahat. Manila time. In about an hour. Yeah, and CFC Leaders Conference, nasa Baguio. And Verde comeback! Birthday come back. Sabado. February? Ang bilis, February 1. February 1 naman next Ang week? bilis, ano? Wow. Hoy, kung hey, Pachoy! Kung hey, Next Fachoy! week na. Shoo! Yes. Alright, last day na Philippine Open January tomorrow. 29. Let's recruit the Philippine Let's players, go, JQ, Philippines. Justin Kiban, and Miguel Tabuena. Let's go. Hanggang dito na lang po ang programa. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang 5 na hapon, ang paborito nyo programa tuwing Sabado, DZRH. Kaya mo yan! Yeah. God bless. Kung Bye. may Fachoy. Shoo!